Sa puso't diwa mo, saan mang sulok ng mundo, taglay mo ang pangarap ng isang Pilipino. Maging sino ka man, sarili laging laan, maging buhay itataya sa lupang kinagisnan. Batid ng iyong lahi, mayroong isang katulad mo. Saksi ang iyong lipi, ang katangian ay sa'yo. Bayani, namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Pinag-aralan mo ang tunay na batayan, hindi ang kayamanan na iyong nakakamtan, hindi ang nangangarap ang siyang tatanghalin. Ang tunay na bantayog ay katapatan sa tungkulin. Maging ika'y teacher, singer, doktor, o di kaya'y sundalo, basta't ika'y naglilingkod ng tapat at totoo. Namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Oh, namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, oh, bayani, aming bayani, ang bayani. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD
1134 kilohertz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Ito po si Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga dito sa Palatuntunang Kanyon. Magsama-sama po tayo sa loob po ng halos 2 oras na pagbibigay sa inyo ng mga controversial na mga issue na napapanahon ngayon. Ang isa dyan, itong implementation ng classification ng mga uri ng bigas dito sa ating bansa. Dapat sana naipatupad na po ito kahapon, itong SRP na sinasabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol na dapat may SRP na po itong mga classified na bigas, no? 3 uri na lang po ito. Itong well-milled premium special rice at ang imported rice at ganoon din itong local rice na itinuturing na regular well-milled rice na lokal na galing sa ating mga farmers, mga kababayan, no? 3 classification ranging from 37 pesos to 44 pesos sa range ng presyo po ng bigas, no? So wala na po itong iba-ibang mga classification katulad ng mga nauna na maraming klase ng bigas, no? May sinandoming kung anong mga brand ng bigas na nagiging dahilan po kung bakit na overpriced po ang presyo ng bigas dito sa ating bansa. So there will be 3 classifications according to the Department of Agriculture at mamimili ang mga consumer kung alin ang gusto nila depende dun sa presyo ng bigas, mga kababayan. So hopefully baka ma-implement na po ito by Saturday. Dapat ang implementation nito dapat kahapon. But the Filipino itong mga rice industry, Philippine rice industry, may mga association kasi po sila diyan ng mga rice dealers dito sa ating bansa ay humingi po ng 3 days extension dito sa DA para sa implementation ng price tag law. Eh, dapat sana matagal na po itong ginawa ni na Secretary Piñol. Pero mukhang ngayon lang po gagawin. Better late than later. Dapat na nagising na po kayo noong pa. Kung saan tumaas ang presyo ng bigas ngayon, saka lamang tayo mag-impose ng SRP. Ang problema dito,
baka hindi po mabantayan ng Department of Trade ang mga SRP na ito, ang mga presyong ito. Baka kapag may dumarating lang na representante na galing sa Department of Trade, saka lamang sila maglalagay ng SRP. This can be subject to abuse by several rice dealers in the country, mga kababayan. So dapat bantayan po ito ng Department of Trade, no? Magpadala kayo, Secretary Lopez, ng mga magmamanman dito sa mga iba-ibang merkado all over Metro Manila especially, para maayos po ang distribution of the primary staple ng Filipino na bigas, no? Para maalis na po itong mga reklamo ng ating mamamayang Pilipino, no? At para isang factor ito para mapababa ang inflation rate dito sa ating bansa. Alalahanin po ninyo na isa ang presyo ng bigas sa patuloy na pagtaas nito na rason kung bakit tumaas ang inflation rate sa bansa. Of course, sang-ayon sa Pangulo, ang nag-trigger ng pagtaas ng inflation rate sa bansa ay itong patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina dito sa ating bansa. Isa po sa pinaka-factor, isa po sa pinaka-rason kung bakit tumaas masyado ang inflation rate dito sa ating bansa, because of the very high price ng fuel products, ng petroleum products dito sa ating bansa. Isa na dyan ang pagtaas ng gasolina at krudo na nirereklamo po ng mga iba-ibang sekta ng ating lipunan, lalong-lalo na po itong mga nasa transport group, mga kababayan. So, inuulit ko po, starting Saturday, para hindi mabigla ang mga mamamayan, no? Para itong mga rice dealers ay magkaroon po kayo ng sapat na preparasyon. Pinagbibigyan po kayo ng Department of Agriculture until Saturday para ayusin, maglagay po ng mga SRP na presyo in conformity with the directive coming from the Department of Agriculture at saka itong Department of Trade, no? So, okay, by Saturday, I hope that we can see price tag dito sa mga classified na mga bigas na ito, no? 3 classification ng bigas na may SRP implementation na for rice until Saturday. Ang implementasyon sana ay dapat kahapon, pero pinagbigyan ng DA ang mga rice trader para sila po ay makapag-prepare doon po sa kanilang classification ng mga klase ng bigas dito sa ating bansa. So tuloy po ang kanyon kasama si Rolly Cannon. Ang oras 27 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. Kanyon, si Rolly Cannon. Abangan po natin ang pagbubukas muli ng hearing diyan sa Senado o kaya diyan pala sa Kongreso, no? Sa lower house. Bubuksan po ang pagdinig sa House Committee on
dangerous drugs na pinamumunuan po ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, no? Siya po ang committee chairman na nag-decide po si Ginoong Barbers para ipatawag ang lahat ng mga concern sa kontrobersiya tungkol sa pagkakalusot ng kargamento ng droga dito po sa NAIA, no? Nalala po ninyo yung 6.8 billion worth of drugs na siya pong dahilan kung bakit ang dalawang ahensya ng ating gobyerno, itong Bureau of Customs, pati na po ang PDEA, ay nagbabangayan po sa ngayon sapagkat they cannot agree on a certain ground in regards to the alleged shipment of shabu amounting to about 6.8 billion na nakalusot po diyan sa NAIA, no? Ito po ang kontrobersiya ngayon. Kaya ito pong si Congressman Barbers ay magpapatawag muli ng pagdinig dito sa Kongreso, no? I understand Attorney Manawang will also be there, no? To testify in support to the allegation, declaration ng PDEA na talagang may traces of shabu doon sa mga magnetic lifters na na-discover po ng PDEA. Natuloy ang pag-deny ni Ginoong La Peña ng Bureau of Customs. So maganda po na abangan natin mamayang hapon ito sa House of Representatives, no? Di ko lang malaman kung anong oras ang pagsisimula po ng hearing diyan sa lower house na pinangungunahan po ni Congressman Barbers, no? All right. Maganda po itong abangan mamaya sapagkat binigyan ng pagkakataon ang dalawang nag-uumpugan na bureau ng ating gobyerno na pinamumunuan po ng dalawang dating uniformado. Mga dating pulis po ito, si La Peña at saka si Aaron Aquino, na hindi po nagkakasundo doon sa alleged na nakalusot na shabu na bumabaha po ngayon dito sa merkado ng shabu dito sa Metro Manila sa ngayon, no? Mga kababayan. Kaya maganda po itong pakinggan mamaya. At alam po ninyo, ang sinasabi ni Ginoong La Peña tungkol dito sa kontrobersiyang ito, na talagang pinanindigan din niya na wala pong laman ng shabu itong mga magnetic lifters na ito. Ang sabi po ni Ginoong La Peña na nasasakta na po ang mga smugglers ng shabu. Kaya gumagawa ng paraan para parte po ng demolition job laban sa kanya. Para siya po ay patalsikin, paalisin po dyan sa Bureau of Customs. Ito po ang aligasyon ni Ginoong La Peña, mga kababayan, sa controversy na ito. Mayroon daw na 20 million pesos na budget ito para patalsikin siya sa kanyang pwesto sa Bureau of Customs. At ang latest po kay Commissioner La Peña, hindi po siya magre-resign sa Bureau of Customs sa kabila po ng panawagan ng marami na siya ay mag-resign bilang commissioner ng Bureau of Customs. He is not going to resign according to him. So the commissioner will stay
But I think matatalupan kung sino talaga nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling mamaya sa investigasyon na gagawin po sa Kongreso. Sana lumabas na ang katotohanan dito para matigil na po ang problema sa droga dito sa ating bansa. Paano natin matutulungan ng Pangulo kung ganito ang mga ginagawa natin na kahit mayroon ay wala. Pero mukhang tagilid si Ginoong Lapay niya rito sapagkat mayroong isang abogado na tumitistigo in favor of PDEA. So nasa upper hand ang PDEA, mga kababayan, sa gagawing investigation na ito. So according to the BOC Commissioner, ito po ay isang demolition job with a very high budget of 20 million para paalisin siya sa pwesto sa Bureau of Customs. Pero ang tanong dito ay ganito, ay bakit naman maglalabi ang mga smugglers maglulunsad ng demolition job laban kay La Peña na sila nga ang nakikinabang. Di ba? Sa kabulukan po ng sistema sa Bureau of Customs, ang nakikinabang mga smugglers. Nakakalusot. Bakit ang mga smugglers ang maglalabi, mag-iipon ng 20 million para sa kanilang destabilization plot laban kay La Peña na sila po ang benepisyaryo ng mga kabuktutan sa Bureau of Customs. Iyan lang po ang tanong. Mga kababayan, parang walang connect. With all due respect to the Honorable Commissioner, kami nagtatanong lang, no? Ang tanong nga, ito'y tanong lang naman, ay bakit mag-iipon ng 20 million ang mga smuggler para paalisin siya na ngayon ay nakakalusot sa ilalim ng kanyang panunungkulan? Tanong lang po. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. Ang mga namatay recorded in the anti-drug operations ng ating gobyerno, the government's fight against illegal drugs has been gaining ground. This is according to the Philippine Drug Enforcement Agency. The Philippine Drug Enforcement Agency cited the 110,395 anti-drug operations conducted from July 2016 to September 2018. So from the very start of the assumption of office of the President, na inilunsad po ang anti-drug campaign until today or until September, there were about 110,395 anti-drug operations conducted by the authorities. Marami-rami na rin po, mga kababayan ko. But despite of this drug operation by the PNP and the PDEA, despite of the death of more than 4,000, to be exact, 4,948 deaths recorded since then, from 2016, until now, ganun pa rin po ang sitwasyon. Napakadami pa rin ang
drogista, mga tulak ng droga dito sa ating bansa. Marami pa rin ang nahuhuli ng mga tao sa bypass operation ng ating pulisya at ng ating PDEA. Anong ibig sabihin po nito? Does it mean na hindi natatakot ang mga drug personalities nito dito sa drug campaign ng Pangulo, no? Does it mean na binabaliwala lang nila itong drug campaign ng ating gobyerno, no? Ano ba talaga ang root cause nito? Dapat itong pag-aralan po ng PDEA at saka ng ating gobyerno, of course, the President, sapagkat siya po ang pasimuno ng paglaban dito sa droga na ito, dito sa ating bansa. Kailangan po natin sigurong pag-aralan, i-analisa kung bakit until now, marami pa rin ang drogista dito sa ating bansa despite the campaign since July of 2016. It is almost 3 years since the oath of office, since the assumption of office ng Presidente Duterte. 3 taon na po. If you recall, the campaign promise of the President, sang-ayon po sa kanya, within 6 months, tatapusin niya po ang droga dito sa ating bansa. Later, it was extended to 1 year. At after 1 year, nandiyan pa rin ang droga dito sa ating bansa. At one time, sinasabi po ng Pangulo na hindi niya pala alam na ganito pala kalaki ang problema tungkol sa droga dito sa ating bansa. Kung minsan, sabi nga ng Pangulo, napapagod na siya dito sa paglaban sa droga, but it will continue. So, ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit until now, ang drug operation dito sa ating bansa ay tuloy-tuloy pa rin? It is not just the regular operation of the PNP and the PDEA. Hindi po pwede na ipagmalaki lang natin ang more than 10,000 operations since the start of the drug fight in the country na pinagmamalaki ng PDEA. But it is also important na alamin po natin ang dahilan kung bakit until now mayroon pang droga sa ating bansa. Dapat i-consider po natin ang supply ng droga. Saan ba nanggagaling ang supply ng droga? Sino-sino pa ang mga tao behind the supply, the manufacture of drugs in the country? Sino-sino mga tao ang behind sa supply ng droga, behind the importation of drugs from some other countries like Vietnam, like China, Malaysia, and some other parts of the world. Because if we are not going to identify these people, kung laging nakakalusot sa Bureau of Customs, kahit siguro 10 Duterte pa ang magiging presidente ng Pilipinas after the term of office of the President, ay hindi po matatapos ang drug problem in the country. Let us identify sino ba ang mga taong ito at bakit patuloy ang paggamit po ng mga tao rito. Iyan ba'y konektado sa kahirapan? Iyan ba'y konektado sa negosyo? Sino-sino ang mga taong yan? Let us be very strict about this if we want this country to be drug-free. Nabasa ko nga po, mayroong mga dinideclare ang pulis o kaya ang PDEA na mga 8,000 barangays all over the country
there are about more than 8,000 barangays out of the more than 42,000 barangays all over the country are reportedly drug-free. Reportedly drug-free. Drug-free na daw po. Saan ko ba nabasa yun? Mayroon daw na may git na 8,766 of the country's 42,044 barangays were declared drug-free. Ito po ang figure coming from the PDEA. Mga kababayan ko, magandang pakinggan ang mga mahigit 8,000 barangay ay wala ng droga. Baka naman lumilipat lang sa kabilang barangay. Kapag ang operasyon ay doon naman sa kabilang barangay, lilipat naman uli doon sa deklarado na drug-free na barangay. So, it is very hard to determine alin ba talagang barangay ang drug-free. But PDEA has declared more than 8,000 barangays out of the more than 42,000 barangays all over the country na drug-free. Pero sa television newscast, sa mga balita, lalong-lalo na sa television everyday, makikita ninyo ang mga buy-bust operation, barilan na nakikipagbarilan, nakikita nyo ang mga arrested na mga tulak ng droga. Yan nga ang nakapagtataka despite of this operation, for almost 3 years, nandiyan pa rin ang droga dito sa ating bansa. Sino ba talaga ang behind dito? Does it mean na mayroong malakas na tao behind this? Let us uncover this problem. Tulungan po natin ang ating pamahalaan para matapos na itong problemang ito. Let us remember that the term of office of the President will expire on 2022. Wala na pong, tingnan natin kung ang susunod na Pangulo ng bansa ay mayroong tapang na banggain ang problemang ito sa droga dito sa ating bansa. Pero yung nga, sabi ko nga sa inyo, even if we can elect another president after the Duterte administration na isang matapang na presidente, kung hindi po natin natitrace kung ano ang problema, ano ang dahilan, kung bakit until now, nandiyan pa ang droga sa ating bansa, habang hindi po natin na-identify yan, sino ang mga taong ito, no? Marami ng mga suspected, marami ng mga pinatay, namatay ng mga drug lords kuno. Until now, nandiyan pa rin. Bakit nakakapasok sa ating bansa ang mga droga nito? No? Yung mga laboratory dito sa ating bansa ay very minimal na lang sapagkat according to them, it is cheaper to import drugs from some other countries. No? Mga kababayan, ang tanong nga, bakit nakakapasok? No? Kung talagang totoo, diyan sa Bureau of Customs na mahigpit si Commissioner La Peña, kaya siya gustong i-demolish, kaya binabudgetan siya ng 20 million pesos para sa demolition job laban sa kanya. Kung totoo na he is very strict at the Bureau of Customs and therefore, why is it that until now, ang problema ng droga ay nandiyan pa rin? Why is it that for several times, ang daming alingas-ngas na nakalusot na droga sa Bureau of Customs? Kanyo si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga, mga kababayan. Ang Department of Health ay mayroong ipinalabas po na figure
ng pagtaas ng dengue dito sa ating bansa. Dengue cases rise to 138,444 cases of dengue in the country today. This is from the Department of Health. Ang figure na ito ay galing po sa Department of Health. Malaki po ito, 138,444. Baka kapag madoble ito, baka pwede na natin tawaging epidemic ito. Malaki-laki na rin ito, no? 138,000 cases, ang laki na yan, no? Dengue cases nationwide po ito, including over 700 deaths. 700 na po ang namatay during the past 9 months. Kapag dinivide po ninyo ang 700 sa 9 months, baka mga 650, teka muna, 700, baka mga less than 100 na namamatay every month na gawa po ng dengue dito sa ating bansa. If we round off to 100, ay malaki po yan. 100 na namamatay sa dengue every month. And increasing. Hindi po ako alarmista, pero this is quite alarming at this time, considering that 700 deaths already because of dengue all over the country, reported by the DOH. Ay, alam po ninyo ang dahilan nito sapagkat gawa po ito ng kontrobersiya sa Dengvaxia. Kaya ang mga tao ay ayaw na po magpabakuna ngayon, no? Anumang ang effort ng Department of Health ngayon, alam ko na sina Secretary Duque at ibang mga health workers, especially in the remote barrios, itong mga communities na remote, ay there has been an effort on the part of the Department of Health para kumbinsihin ang mga tao na magpabakuna against dengue fever sa ating bansa. Pero ang mga komunidad ay they refuse to be vaccinated again. That is because of the experience, the past experience doon sa Dengvaxia, na natatakot na po mga kababayan ang mga tao. Kaya there has to be more information campaign from the Department of Health na sabihin po natin, ipakalat natin na iba po ito. Itong mga original dengue vaccines na ito, these are different from the Dengvaxia vaccine na nakasira po ng maraming tao. Mga kababayan ko. So kailangan po ang marami pang information campaign ng Department of Health. I know that you have enough budget dyan sa Department of Health, Secretary Duque. No? Aside from utilizing the government stations, mga TV and radio stations, ay mag-PR kayo. Maybe you can use some other private radio stations, mga broadcasters. You can tap broadcasters from different stations in Metro Manila. You can also involve stations in the provinces for a wider information dissemination regarding dengue vaccination.
sa safety ng traditional dengue vaccination para hindi po madoble itong figure na pinalabas po ninyo na as of this time, 138,444 cases of dengue ang nandiyan po na nakarecord sa inyo at 700 na po ang namatay because of dengue. Mga kababayan ko, at this time we should be dengue free. Kung dapat nga, di ba? Yung malaria nga ay parang wala na yata dito sa Pilipinas. Ha? Mga kababayan. So information campaign po ito. And probably gusto kong tunghayan, mukhang nakakalimutan na po ang issue ng Dengvaxia sa Pilipinas. In fact, seldom that we hear the most vocal attorney or public official na si Attorney Persida Acosta na madalas natin marinig nung araw na nag-report po ng mga na ospital, na mga estudyante, mga tao na namatay because of Dengvaxia, no? Presumably because of the side effects, because of the complications in the different organs of the beneficiary ng Dengvaxia, yung mga na-injectionan, mga kababayan ko, na sang-ayon nga po sa forensic expert po ng PAO noon, yung doktor, naalala po ninyo, ay talagang ang pattern ng pagkamatay ng mga bata ay pare-parehas. Ang pamamaga po ng iba-ibang organ ng katawan, ng puso, ng utak, ng intestine, ng atay, iyon po ang pattern ng cause of death ng mga estudyanteng ito. I understand there were about more than 100 students dead, namatay na po because of that Dengvaxia vaccination. I think that is still being contested in court na sang-ayon po sa Sanofi Pasteur na ipinagtatanggol madalas sa Secretary Duque na wala pong proof na mayroong namatay because of Dengvaxia vaccination. Alam po ninyo, kung teknikalidad po ang pag-uusapan, we cannot really present any proof that Dengvaxia was the cause of death of these children. But we can contest in court the successive and the consistent findings ng forensic expert that the cause of death ay due to inflammation of the different organs of the body, presumably because of the complications in the different organs of the body because of Dengvaxia. The pattern itself. The pattern can support the accusation that Dengvaxia was really the cause of death of these school children. Maraming pamamaraan po, and I think the judge can be convinced with the different findings na pare-parehas po ang pattern. Kaya ituloy po natin ito. Sa tingin ko, marami ng kaso ang i-file sa dating Secretary Obial ng Department of Health. And of course, doon sa command responsibility ng dating Presidente Aquino, mga kababayan ko. So, dapat po, wag nating makalimutan ito, tutukan po natin ito. This is very important, no? Na makakuha po ng hustisya ang mga estudyante na ngayon ay kakaba-kaba, yung malalakas ang resistensya ay maaring buhay pa, maaring hindi pa nagkakasakit, yung medyo humina ang resistensya, maaring sumunod sa ospital. Mga kababayan, dapat makakuha po ng hustisya ang mga batang ito. The more than 800,000 students vaccinated by Dengvaxia. So, wag po natin kalilimutan ito, and we expect Attorney Persida Acosta to be vocal
about this matter. Namimiss na po namin kayo. Namimiss na po namin, Attorney Persida Acosta, ang boses ninyo na nag-i-expose, nag-update sa taong bayan tungkol sa mga casualties at mga na-ospital, kalagayan ng mga bata na ito na injectionan po ng Dingbaxia. So we need your voice, Attorney Acosta. Kanyon, si Rolly Cano. Uragon ka, Manoy! Mga kababayan, ang kanyon ay magbabalik alas 9 na po ng umaga. Magbabalik tayo hanggang alas 10 ng umaga. Magpapakilala muna kami ng aming himpilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bayan kong minamahal, ang buhay ko sa'yo'y iaalay, ipagtatanggol, at sa'yo'y magbabantay. Bayan ko, pakinggan mo ang mga pangako ng Diyos sa'yo. Ang paglingap niya'y hindi magbabago. Bayan ko, dinggin mo. Bayan ko. Masdan mo ang iyong ganda, taglay nito ang kulay at saya. Ang pag-asa ay ngayon'y nadarama. Ang pag-asa na'y nasa ay muli itong makakamtan, pagkat sa Diyos tiwala ay ibinigay. Bayan ko, dinggin mo, di ka nag-iisa, kasama mo ako. O bayan ko, pakinggan mo, sa Diyos kita iaalay. Masdan mo ang iyong ganda, taglay nito ang kulay at saya. Ang pag-asa ay ngayon'y nadarama. Ang pag-asa na inaasahan ay muli itong makakamtan,
walang hanggan. Ang buhay ko sa'yo'y ibinigay. Bayan ko, bayan ko, dinggin mo. Bayan ko, tingin mo. Bayan ko, tingin mo. Bayan ko. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. Nakatutok sa atin sa Facebook Live si Jodic Belheca at saka si Bong Pascua Jr. Sabi dito, yes, kasi walang death penalty kaya dapat ibalik ang death penalty para matakot ang mga drug lords. Ayan, sabi ni Bong. So, maraming salamat sa pagtutok dito sa programa. Tuloy po tayo sa ating diskusyon. Yung pagkamatay po ng siyam na magsasaka sa Negros ay nagtuturoan po ang gobyerno at saka yung New People's Army. Sa mga dyaryo ngayon, ang founding chairman of the CPP-NPA na si Joe Masison ay nagsasabi na ang Duterte administration daw ang may gawa ng pagpapapatay doon sa 9 farmers na yon sa Negros. But of course, the military, the Department of National Defense ay iba din ang kanilang findings, of course, na ang mga ito ay gawa ng CPP-NPA, no? Mayroon din theory itong si Department of Agrarian Reform, si Castraciones, Secretary, na maaring mga kasamahan din nila ang nagpapatay
maaring awayan sa lupa, no? Maaring mga kasamahan din po ng siyam na mga farmers na ito, sila rin po ang mga nagpatayan, no? So, there has to be an investigation, a thorough investigation regarding this matter. Ang ating gobyerno po ay bumuo po ng special task force para mapadali ang pag-imbestiga dito sa massacre ng 9 farmers na ito sa Negros, no? Ang the PNP has created a special investigation task force para mapadali po ito, mga kababayan, na investigation na ito. Madaliin po natin ito para matapos na itong mga suspects na ito. Walang tigil ang mga pahayag ni Joe Masison pointing the killings to the Duterte administration. Of course, ganun ang gagawa nila sapagkat propaganda po yan against the government. Sa kanilang kagustuhan na masira po ang ating gobyerno sa mga tao. Sapagkat in that way, makakabawi po ang Joe Masison sa mga pagka-agrabyado nila dito sa patuloy na operasyon ng ating militar at saka patuloy po na success ng propaganda ng ating gobyerno para sa pagsuko po ng maraming members of the New People's Army in the past, no? Na ngayon po ay libu-libo ng mga sumuko na mga miyembro po ng New People's Army ang nasa gobyerno na ngayon. Ha? Kaya dito po bumabawi si Joe Masison pointing a finger to the Duterte administration na sila po ang allegedly sang-ayon kay Joma na ang gumawa ng pagpatay na yan ay ang ating gobyerno, mga kababayan ko. Di ko malaman kung anong sasabihin ng Pangulo naman dito. Baka murahin na naman si Joe Masison kapag nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo tungkol dito, kapag nabasa niya ang mga nakasulat ngayon sa mga periodiko na si Joe Masison ay inaakusahan ang Pangulo, ang ating gobyerno, na siya ang may gawa ng pagkamatay, the massacre of 9 farmers in Negros. Mga kababayan ko. So, madaliin po ninyo ito, PNP, General Albayalde, sir. Ito pong trabaho ng task force na ito para mapadali ang investigation na ito created by the Philippine National Police para sa lalong madaling panahon po madakip, ma-unmask ang mga suspects na ito para ma-determine ang totoong motibo para sa pagpatay ng mga farmers na ito. Kawawa po, no? Yesterday, the President was about to fly to Negros, pero napigilan po ang Pangulo sapagkat sang-ayon po sa report, bad weather condition. Of course, hindi natin pwedeng mailagay sa kompromiso ang buhay ng Pangulo ng Pilipinas, no? At ito po ay itong task force na binuo po ng PNP ay susuportahan po ng another investigation na gagawin din po ng National Bureau of Investigation upon instructions coming from the Department of Justice Secretary Minardo Guevara, no? The NBI will also conduct an investigation on the killing. At iba pang siguro, iba pang mga ahensya ng gobyerno dapat tulong-tulong na po dito, no? At ako po ay umaasa na lalabas kaagad ang katotohanan dito kung sino
ang mga nakamaskarang ito, no? Para ma-unmask, no? Ang ibig kong sabihin, itong mga nagtatago pang ito na mga kriminal na responsable sa pagpatay ng mga farmers na ito. Ha? Ako po ay naniniwala sa integridad at kakayahan ng National Bureau of Investigation. Of course, with the Philippine National Police also. I just hope that itong mga findings ninyo ay hindi po magkakaiba. Sapagkat in most cases, itong mga ahensya ng gobyerno ay nagkakaiba po ang mga findings ng mga investigation. At tingnan po ninyo, ang findings ng PDEA at saka ng Bureau of Customs magkaiba lagi. I just hope that the investigation and the killing of the 9 farmers in Negros that has to be investigated by the NBI and the Philippine National Police, at the end of the day, magkaroon po kayo ng parehas na findings, no? Hindi po conflicting na mga findings sa result ng inyong investigasyon. Kanyo si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon. Nung isang araw po, mga kababayan, nagkaroon po ng pahayag si Ginoong Joe Masison, the founding chairman of the CPP-NPA sa Pilipinas, sa website po ng NDFP, na sinasabi po ni Joma na walang extortion operation itong NPA, no? Sinasabi po ni Joma Season that ang kanyang mga tauhan po ay they are not involved in the permit to campaign extortion operation para dito sa mga lugar na influenced by the NPA in the different regions, in the different provinces all over the country, especially itong mga remotest areas na bago makapasok po doon, may mga nagsasabi na bago ka makapagkampanya, makapasok doon sa mga lugar na yon na binabantayan po ng NPA, ay kailangan mong kumuha ng permit to campaign with corresponding amount na hinihingi po ng mga NPA leaders doon sa mga respektibong mga areas na yon, no? Dinidinay po ni Joma Season na nagkakaroon po ng operasyon ang NPA na humihingi ng pera. Wala daw pong ginagawang ganon ang NPA. Mga kababayan ko, ito po ay kinontra kaagad ni General Albayalde, na mayroon silang mga report. In fact, mayroon pong mga nagsasabi sa kanila, mayroon silang mga pruweba na talagang humihingi po ng campaign money o kaya tungkol doon sa ipinapalabas po nila na permit. Kaakibat po niyan ang extort money from the candidates, no? Ito po ang ipinahayag po ni General Albayalde na mayroon silang mga testigo na nagsasabi na talagang ginagawa po ito ng mga NPA. Ay alam po ninyo, dalawa lang ito, it's either na hindi po kontrolado ni Joma Season, mga tao niya, o nagbubulag-bulagan lang po sa siguro tungkol dito, no? This is the common knowledge in the countryside. Marami po, even politicians, sometimes we happen to talk with politicians in the province na talagang mayroon pong existing sa bawat eleksyon po, mayroon talagang mga permit to campaign at sinusulatan pa nga daw ng NPA, Mr. Joma Season. Paano ito, no? Dapat sigurong umuwi na si Joma Season sa Pilipinas
para talaga mabantayan niya itong mga tao niya dito sa mga probinsya, no? Ang kanilang operasyon. Alam ninyo, marami kaming nakausap sa aming mga programa dito na testimonya ng mga surrenderies ng mga NPA na talagang they are collecting money. Talagang may extortion operation. Pero ang nakikinabang daw po itong mga commanders, hindi rin nila alam kung ito'y nire-remit kay Joma Sison sa the Netherlands. No, hindi nila alam. But itong mga collector na ito, ay hindi po sila nakikinabang dito sa pera. Kaya nga, sumurrender na sila sa gobyerno na kahit mga pangako po sa kanila during the recruitment process ay hindi po natutupad ng pamunuan po ng New People's Army. This is, itong information na ito, this is according to the testimony coming from several surrenderies na nakausap po namin dito sa aming mga programa. Kanyo si Rolly Cano. May pahayag po ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan po ng tagapagsalita na si Brigadier General Edgar Arevalo na magkakaroon daw po ng hustisya ang pagkamatay ng siyam na magsasaka. AFP assures justice for Sagay Massacre victims. This is according to the AFP spokesman, Brigadier General Edgar Arevalo, when he made the remark, even as he reiterated the military's indignation over the brutal killing of the 9 innocent victims in Barangay Bulanon, Sagay City. According to General Arevalo, the AFP will provide any assistance it can towards the identification, prosecution, and punishment of the perpetrators of this dastardly act, quote-unquote. Ito po ang pahayag ni General Arevalo. Arevalo revealed that no less than AFP Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. has sent the commander of the 3rd Infantry Division, Major General Dino Dolina, to personally assess the needs of the families of the victim and extend the identified needs. Ito pang sinabi isa pang sinabi ni General Arevalo, the AFP has also sent a sizable amount as financial assistance to the next of kin to somehow alleviate the suffering of the bereaved families, according to Arevalo. So the AFP is now giving assurances that justice will be served. Ibig sabihin, tutulong din po ang sandatahang lakas ng Pilipinas. As I've said kanina, the PNP, the NBI are now investigating the case in an effort to uncover para ma-unmask ang mga nagtatago na kriminal dito para maayos kaagad ang speedy justice, ma-serve kaagad dito sa pamilya ng mga namatay na ito. So, tatlo po ang nagbibigay ng mga assurances na ito, the PNP, the NBI, and the Armed Forces of the Philippines. Kanyo si Rolly Cano.
Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon. May mga mambabatas daw ngayon na kinukumbinsi ang ating Pangulo na i-reopen po ang pag-uusap tungkol sa kapayapaan dito sa ating bansa. Reopen talks with communists. Ito pong mga, lalong-lalo na po itong mga militanteng grupo diyan sa Kongreso. Dito sa isang balita ngayon, the militant groups reiterated calls to President Duterte to reopen the stalled peace negotiations between the government and the National Democratic Front of the Philippines. All right. At least, sabi dito, mga kababayan, na kailangan daw talaga na pag-usapan ang kapayapaan dito sa ating bansa para mapigil itong patuloy na labanan na nai-involve po kahit na ito daw ng mga inosenteng mga farmers na ito. No? Ito yung sinabi ng isang militanteng party list congressman, mga kababayan ko. So, even Joe Masison sa mga dyaryo ng mga nakaraan, sinasabi niya na interesado pa sila na makipag-usap sa gobyerno. Pero mukhang maligamgam ang pagtrato ng ating Pangulo dito sa proposals na ito, na ituloy po magkaroon ng resumption ng peace talks dito sa ating bansa. I heard the President saying na dapat daw makipag-ugnayan na lang kay Sara Duterte doon sa Davao para sa localized peace talks. Itong mga rebuilding ito, no? In other words, ang Presidente ay hindi po masyadong interesado rito as of this time para sa resumption of the peace talks. Kayo naman kasi, diyan sa Communist Party of the Philippines, ay ayaw ninyong sumunod sa mga conditionalities ng ating gobyerno, na isa na dyan po itong ihinto ang extortion operation ng NPA. One of the conditions ng ating Pangulo for the resumption of the peace talks ay ang ihinto ang extortion operation. Mga kababayan ko, the second is to stop attacking government forces during the peace talks. Ay ito po mga kababayan ko, sa nakaraang mga peace talks nag-uusap sa the Netherlands, ay tuloy ang pag-ambus ng NPA sa mga police stations in the provinces. Tuloy ang pag-ambus ng mga military non-combatants. Itong mga medical missions na mga militar, yung mga nagsasagip na mga biktima ng bagyo, lindol, ay tuloy po ang ambus ng NPA. So paano naman gaganahan po ang Pangulo ng Pilipinas na i-resume ang peace talks na ito kung hindi naman po sumusunod ang kanyang kausap? Isang ka nakakuha na nag-uusap ng kapayapaan ang dalawang parte, ay pagkatapos yung mga tao nila ay nangaambos sa probinsya. Kanyo, si Rolly Cannon. Alright, mayroon daw po na mga mambabatas ngayon, mga pro-administration lawmakers, calling on the President to extend martial law declaration for the third time in Mindanao. Controversial po ito, mga kababayan ko, sapagkat marami ang nagsasabi na dapat ituloy ang martial law sa Mindanao.
mayroon din naman ng mga nagsasabi, mga kababayan, especially the opposition, na dapat wag lang ituloy ang martial law sa Mindanao. Alam po ninyo, wag na ninyong pag-away-awayan ang isyong yan sapagkat bago naman nagkakaroon po ng extension ng martial law declaration in Mindanao, ay mayroon pong assessment po dyan sa kalagayan po ng peace and order doon sa Mindanao. Mayroong assessment po dyan na ginagawa ang ating militar. If you recall in the past, before the second extension of the martial law in Mindanao, hinintay po ng Pangulong Duterte ang recommendation of the Armed Forces of the Philippines. Bago siya nag-recommend ng extension sa Kongreso, mga kababayan ko. So, let us trust the uniformed men and also the people of Mindanao especially. May mga grupo po na mga tao sa Mindanao, kung talagang gusto nila, they will probably they can submit their position paper to the President or request to the President to extend martial law in Mindanao because they still need the military forces in Mindanao. Maaring ganun ang mangyari, no? Without those recommendations and proposals coming from the AFP, the Philippine National Police, and the people of Mindanao, the President will not recommend for an extension to Congress na ma-extend po ang martial law sa Mindanao. Yan po, may proseso po naman yan. So, sa tingin ko, it is not really an issue as to whether the President will extend martial law or not in Mindanao. Mga kababayan ko, sapagkat nakadepende naman po yan sa assessment ng mga tao, ng militar at Philippine National Police. So, hintayin na rin po natin yan. Alam naman ninyo na noong isang taon, natagalan din ang militar sa kanilang pag-submit ng kanilang recommendation because they are thoroughly assessing the situation in the different provinces, different regions in Mindanao before the submission of their final recommendation. Kanyo, si Rolly Cano. Mga kababayan, ang oras natin ay 31 minutos na po o 32 minutos na to be exact ang nakalipas sa alas 9 ng umaga. Ang kanyon po ay hanggang alas 10 ng umaga kasama ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon. Magbabalik po ang inyong lingkod. Magpapakilala kami muli kung saan kayo nakikinig. Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itigil na natin ang labanan upang wala nang masasaktan. Bakit di na lang tayo magtulungan nang makamtan ng kapayapaan, kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tulad mo, ako rin ay tao. Nananalay itay sa atin, laing
Gising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito, sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cano hanggang alas 10 ng umaga. Yung court decision, yung Makati Regional Trial Court 148 decision para kay Senator Trillanes the other day, ay balak po ng Solicitor General ng Pilipinas na si Solicitor General Calida na i-elevate sa appellate court itong kaso, no? Para sa motion for reconsideration. Naman ay ito pong Department of Justice ay balak po na mag-submit ng MR o kaya motion for recon dito mismo sa RTC ng Makati. Palagay ko dapat talaga ang motion for reconsideration ay dito sa RTC, no? Pero yung Solicitor General, ang gusto niya sa appellate court kaagad, sa Court of Appeals, no? Ang decision. So tingnan po ninyo, ang mga hindi pagkakaiba o hindi po pagkakapareho ng mga decisions ng mga nasa gobyerno ngayon, no? Let's go back to the conflict between La Peña and Aaron Aquino diyan sa kontrobersya sa droga. Hindi rin magkaparehas, no? Dito naman sa pag-file ng MR sa kaso ni Trillanes, si Calida at saka si Guevara, ay magkaiba din po ang kanilang desisyon. Mga kababayan ko, dapat siguro pag-aralan mabuti ng dalawang magaling na abogado. Yung isa kasi abogado ng gobyerno, ang Solicitor General, at saka yung isa ay abogado din ng gobyerno na pinuno po ng Department of Justice. Ay hindi naman ma-appoint ng Pangulo itong mga abogadong ito kung hindi naman talaga mga magagaling na abogado po ito. Pero ang kanilang mga gagawin sa kaso ni Trillanes ay magkaiba. Dapat isa lamang ang mga decisions na mga ito, mga kababayan ko, para hindi walang confusion, para madali na maproseso at maaksyonan ng mga korting ito, mga kababayan ko. So anyway, mahabang proseso po yan sapagkat aakyat pa yan sa Korte Suprema. In the meantime, ang senador ay malaya na nakakapag-perform ng kanyang trabaho dito po sa Senado. So, okay, tuloy po tayo at tungayan natin itong petition ng mga jeepney at mga operators ng mga buses dito sa Metro Manila
tungkol sa naaprubahan po na fare hike ng LTFRB kamakailan. Alam po ninyo, maaring hindi po matuloy ang inaprubahan na yan sapagkat mukhang nire-review ngayon ng LTFRB ang inaprubahan ni Ginoong Delgra na 1 peso na additional doon sa nauna ng inaprubahan po na provisional increase na 1 peso, making it 2 pesos increase. Mga kababayan, mayroong mga petisyon ngayon itong itong mga mananakay, itong mga consumer, itong mga riding public, no? May petisyon sila sa pamamagitan po ni Ginoong Rodolfo Havillana. Nagpetisyon po sa LTFRB itong United Filipino Consumers and Commuters through its representative Rodolfo Havillana na kailangan daw po na imbestigahan at huwag munang i-implementa. I-suspend muna ang inaprubahan po ng LTFRB na price increase o kaya itong fare increase pending the resolution of the petition filed by the citizen Arlis Acau and the United Filipino Consumers and Commuters. Sapagkat alam po ninyo mga kababayan, dapat sana implementado na ito on November 3 after the 15 days anong tawag dyan, 15 days na publication. Dapat itong aprobado na piso ng LTFRB is scheduled to be implemented on November 3 after 15 days publication. Mga kababayan, pero pinahihinto muna ito ng mga consumers sapagkat bumababa na po, mga kababayan ko, ang gasolina, ang presyo, no? Kahapon po nag-implement ng almost 2 pesos rollback. O kaya nung Monday, no? Almost 2 pesos na rollback on gasoline. Mga kababayan ko. At considering na ito mga drivers na ito ay mayroong subsidy from the government. So, bakit nga naman dapat pang taasan ang pamasahe, ang minimum fare sa mga jeepneys at mga buses na bumababa na po ngayon. 2 beses na po na nag-rollback ng malaki ang mga oil companies. At considering the fact na ang approval ng NEDA, ang approval po ng NEDA sa rate increase o kaya sa fare increase ay only 50 centavos. Mga kababayan, ang approval po ng NEDA ay 50 centavos lang, hindi po 1 peso, hindi po 2 pesos. Para hindi po masyadong masaktan ang consuming public, ang riding public dito sa ating bansa, na ang karamihan na sumasakay sa jeepney, mga kababayan ko, sa mga ordinary buses, ito pong mga jobless na naghahanap ng trabaho, itong mga financially dependent, itong estudyante, mga senior citizen, and people with disabilities. Ito po ang karamihan na sumasakay sa mga jeepney at ordinary buses na kastigado po dahil sa pagtaas ng increase na ito dito sa fare o kaya pamasahe sa mga jeepneys na uncalled for as of this time sapagkat medyo bumaba na po ang presyo ng gasolina, ang krudo, at saka mga kababayan may mga subsidiya naman po sila. At ang recommendation ng NEDA ay only 50 centavos increase. So medyo controversial po itong decision ni Ginoong Delrer dito na hindi po sinang-ayunan ng isa sa mga commissioner na mga member of the board ng LTFRB na si Attorney
Lisada, mga kababayan ko. So, tingnan po natin ito. Sa tingin ko rito, dapat huwag munang i-implementa po ito pending the resolution of the petition filed by the consuming public. Alright. 46 minutos po makalipas ang alas 9 ng umaga. Kanyo si Rolly Cano. Alright. Para doon sa mga naghahanap ng trabaho, kung kayo ay civil service eligible, kung kayo ay marunong magsalita, pwede kayong mag-apply ng spokesman ng LTFRB. Ang DOTR daw po, the Department of Transportation, said it was looking for a new spokesperson to provide a unifying voice for the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. All right. Ito po ay sa gitna po ng infighting ng mga board of directors na pinangungunahan po ni Ginoong Delgra diyan sa LTFRB. Natatandaan po ninyo, ang dating tagapagsalita po ng LTFRB ay si Attorney Lisada, na isa din pong board member ng LTFRB na nag-resign bilang tagapagsalita because of the internal conflict between Lisada and some of the board of directors, lalong-lalo na po si Delgra. Mga kababayan, hindi sila magkaparehas na mga decisions at mukhang hindi sila nagkakasundo sa mga patakaran dyan sa LTFRB, mga kababayan ko. So, there is a need for a new spokesman that could unify the internal conflict, the infighting between the board of directors of the LTFRB, mga kababayan ko. Kung ako si Secretary Tugade ng DOTR, pag-uumpugin ko ang mga ulo ng mga ito. Ang liit-liit na ahensya, ilan lang ang board of directors, 3 yang yata, o 4. Ang liit-liit na ahensya pero hindi magkaintindihan, Secretary Tugade. So, yung mga gustong mag-apply na spokesman ng LTFRB, magdirekta po kayo, mag-apply kayo sa DOTR. Yan po ang ipinahayag ng DOTR that they need a spokesman of the department, spokesman of the LTFRB, most probably with a personality na mayroon pong unifying personality para magkasundo muli itong mga direktor ng LTFRB. Kanyo si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon kasama ang inyong lingkod sa radyo si Rolly Canon sa hearing po mga kababayan ng LTFRB para sa petisyon ng mga UV Express sa Fair Height. Humihingi po sila ng additional 1.25 o kaya 1 peso 25 centavos per kilometer na provisional increase in their minimum fare. Ay lalong napasama po yung petisyon ng mga UV Express. Lalo silang nasilipan ng violation ng LTFRB. Alam po ninyo, inamin po ng mga UV Express,
lalong-lalo na po itong Marikina-Makati route, biyaheng Marikina-Makati, na sumisingil po ng 60 pesos per passenger. Alam po ninyo, ang Marikina-Makati ay 25 kilometers lang po yan. Ang allowed po ng LTFRB na sisingilin dyan per kilometer is only 2 pesos per kilometer. So, kapag minultiply mo ang 2 pesos fare allowed by the LTFRB to the number of kilometers na binabiyahe na 25 kilometers, dapat ang singil po nila ay 50 pesos lang. But as of this time, for so long, sa loob po ng maraming taon, na uncover ng LTFRB na itong mga UV Express na ito ay ino-overprice pala, overcharge ang singil sa mga mananakay, mga kababayan ko. So, imbes na makabuti sa kanila, na-discover ng LTFRB that they had been charging passengers, overcharging passengers for the past 7 to 10 years already. Kung ako ang LTFRB directors, hindi ko na aprobahan. Ibabasura ko ang mga petisyon ng mga drivers na ito, mga operators na ito. They had been deceiving their clients, no? Itong mga kliyente nila, itong mga nagsasakay sa kanila for the past 10 years. 10 pesos, kung iyan po ay i-multiply ninyo ang 10 pesos na yan per passenger, ilan ba ang passenger ng isang UV Express? 18. Mga kababayan ko, 18 times 10 pesos, that is 180 pesos per biyahe. Eh kung bumabiyahe po sila ng 10, 10 pesos sa 10, that is 180 pesos, 10, that is 1,800 pesos per day. Times 30, 30 days in a month. Nako, that is mga 35,000 pesos. Times 10 years, that is 350,000 pesos na overpriced nila po sa kanilang mga pasahero for the past 10 years. Nag-overcharge ang bawat van ng 380 pesos, 1,000 pesos, mga kababayan ko, according to my estimate. Pero ngayon, humihingi pa po ng 1 peso and 54 centavos per kilometer itong mga matatakaw, mga nag-overcharge na ito na mga operators and drivers ng mga UV Express. Mga kababayan ko, masama po ang naglalamang sa kapwa. Masama po ang naglalamang sa kapwa. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Itigil na po ninyo yan, ibaba ninyo sa 50 pesos ang singil ninyo, lalo-lalo na po itong mga UV Express na bumabiyahe po ng Marikina, Ayala. Kanyon, si Rolly Cano. Sa mga parking spaces, mga kababayan ko, hindi ko alam kung anong ahensya ng gobyerno ang nagre-regulate po ng mga parking spaces na overcharge din, mga kababayan. Probably the city government, no? Ito po ang isusumbong ko sa city government of Quezon City. Dito po sa Araneta Center po, between the annex building of Farmers Plaza at saka itong tagiliran ng Farmers Plaza, may parking space po dyan, mga kababayan. Nung araw, ang singil po ng Araneta dyan ay 50 pesos for the first 3 kilometers and 10 pesos po kapag lumampas ka.
50 pesos 3 hours at 10 pesos kapag ikaw ay lumampas ng 3 hours. Ngayon po, nadaanan ko kanina, nakalagay na doon 60 pesos for the next, 60 pesos for 2 hours. Nung araw, 50 for 3 hours. Ngayon, dinagdagan, binawasan pa po ang oras. 60 pesos, 2 hours na lang po. Ang succeeding, kapag nag-exceed ka ng 2 hours, 15 pesos, dati 10 pesos. Hindi naman pwedeng irason ng Araneta dito, mga kababayan, ang inflation. Sapagkat parking lot lang po yan. Wala naman kayong raw material dyan. Hindi naman kayo nagmi-maintain yan sapagkat steady lang naman ang parking space. Bakit naman ganon? Dito po sa pinaparkingan ko, dito po sa isang mall diyan sa Araneta Center, dati po 10 piso 50 pesos. 10 oras 50 pesos. Ngayon po 5 oras na lang ang 50 pesos. Nakapagtataka. City Government of Quezon City, baka kayo ang nag-regulate. Dapat nga ang mga parking space po dito sa mga malls na yan, sa mga shopping centers na yan, dapat libre po sapagkat ang mga nagpapark po dyan, they are patronizing itong mga commercial centers na ito. Bumibili, kumakain po sila dyan. Dapat libre po ang parking dyan. Bakit hanggang ngayon lalo ninyong ginigipit ang mga customer ninyo? Kanyon, si Rolly Canon. Sa nakaraang pong almost 2 hours, mga kababayan, ay tayo po naman ay tumalakay ng mga controversial issues na nakakaapekto po ng mga buhay-buhay ng ating mamamayan. Ipagpapatuloy po natin ito sa araw ng bukas, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa ating palatuntunang Kanyon. Maraming salamat sa control dito po sa technical department ng aming himpilan at maraming salamat din po sa aming mga kababayan diyan sa Bicolandia, Diyos mabalo sa Inugabos, mga tugang, mga nakinig sa 1134 sa AM band ng DWDD Radio at sa Facebook Live. Sa mga tumutok sa atin sa araw na ito, maraming salamat din po sa inyong lahat. No? Sana'y patuloy niyong tangkilikin ang aming himpilan, ang DWDD Radio at saka sa virtual television. I-type lang po ang Katropa DWDD diyan sa inyong mga Facebook at mapapanood po ninyo ang mga programa dito sa aming himpilan. Maraming salamat po. Hanggang bukas. Si Rolly Canon po nagsasabing, I always pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.